magandang umaga po sa inyong lahat at naririto po ang ating Farmer's Talk 2.0. Ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan, yung pong mga gulay-gulay. Pero bago ang lahat, batiin muna natin yung ating mga kasama online. Good morning! Magandang umaga po. Yes, good morning po sa inyo lahat. Yon, si Miss Rachel at ang ating animal nutritionist, si Miss Ana Batchar. Of course, si Miss Luz Pakpako. Good morning! Good morning! O, gulay ang ating pag-usapan kasi ngayon importante mga partner, yun tayo makasurvive. Yes. Oo, kumbaga, papaano na lang kung wala na tayong mabili. Di wala na tayong Makain. So, ang ating napiling mga gulay po na pag-uusapan ngayon ay bibigay namin sa inyo after that title, of course. Narito po ang ating paksa. 10 gulay na madaling itanim na pwede nating pagkunan ng pang-araw-araw na malinis na pagkain, masustansya na, nakatipid ka na, pwede pang pagkakitaan. At ang napili po nating mga gulay na pag-usapan ay upland kangkong, Lettuce o litsugas, Ayan, talbos ng kamote, bechay, talong, Ampalaya, okra, kamatis, patola, and alugbati. yun. Sa lahat ng 10 yan, Miss gulay. Annie, ano ang pinaka-paborito ninyo? Kanya-kanyang paborito ba? Sige. syempre ako yung sa akin, yung nasa akin, talong at saka patola. Bye. Ikaw, Miss Ana. Yes, Miss Ana. pareho silang mahahaba. Yan. Miss Annie, sa'yo, ano? Sa akin yung lechugas at saka yung kangkong. Ikaw, Miss Annie. Lettuce and tomato. Ikaw, Che. sa akin, parang wala. Matagal pa siya mamili. Ampalaya at talong. Kala ko matagal pa eh. Si Rachel muna. Ikaw, Miss Rachel. Mahaba. Ha? Miss Rachel. Mahilig din mahaba si Miss Bing. Sa akin po, madali lang itanim yung talbos ng kamote at saka pechay. Talaga lang, ha? So, may kanya-kanyang paborito talaga. May sinasabi si Miss Ana eh. Oo nga, ano hindi ko sila? naintindihan yung Ano unang sabi sinabi mo, Miss Ana? Hindi ako kasi talaga, ang paborito ko talaga is talong. Hindi kasi nawawala ng talong sa pagkain. Ito Tama. mga every other day nagtatalong kami tapos patola pero talaga mas gusto ko okra. Yan. Ayun, oo. Mataas sa fiber. Correct. Ngayon, yun Yung po ang matutulas. pag-uusapan natin. Ang tanong ngayon, mga partners, bakit kaya ito yung napili ng Team Ato Binay discuss sa inyo ngayon? Ano sa palagay ninyo, mga partners online? Yes, kasi madali siyang itanim. Actually, ito yung talagang madaling makikita sa mga palengke. So, itusok mo lang yan, katulad ng kamote, tutubo na agad. Yan, tsaka kasi syempre, yung panahon na to, kailangan natin ng pang-survival natin. So, kailangan ma-maximize natin kung ano yung meron sa paligid natin. Correct. Kasi yun nga, may mga ibang tanim dito na hindi naman kailangan ng binhi o wala kayong mapagbibilhan ng binhi. Meron mga klase ng gulay na pwedeng itanim kahit yung mga tangkay lang. Ayun. Oo. At isa pa dyan, dahil nga survival ang kailangan natin, so madali silang mapakinabangan. 1 to 2 months lang is Yes. pwede mo nang mapakinabangan. At saka, mas mabilis nga silang itanim. Saka very nutritious rin to kahit mabilis siya itanim. Importante yung kinakain natin. Nakakatulong para tumaas yung ating mga immune system. Ayan. At of course, matagal nating mapapakinabangan. Hindi basta saglit lang, pag nakakakuha ka na ng bunga, Yes. patay na agad yung tanim. Oh, So, yes. pwede nating gawa ng paraan na ito ay tumagal ng tumagal na mapakinabangan natin at mag-supply ng pagkain sa atin. So, anong mahalaga sa ating mga itatanim na ito, mga kaibigan? Kasi, kung meron kayong malit na espasyo, kayang-kaya nating gawin ito. No? Yung iba naman, sa totoo lang, mga urban area, sagad na sagad sa muha ng mga bahay. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa kasi pwede pa rin nating gawa ng paraan nito na meron tayong mga nakasabit, mga containers. Bottles. Ang Correct. uso ngayon yung mga nakasabit, nasa plastic container siya. So, mapapakinabangan natin yung dating, kumbaga, lagi natin sinasabing basura. So, pwede na natin siyang gamitin. Actually, sa Picard, meron silang sinusulong na ganyan. Yung gagamitin mo yung kanilang ginawa, invention na
plastic bottle siya, pero kung gusto ninyong sa Picard po, marami po sila. Ayun, oo. Yes. So, dito, lalabas yung ating pagiging malikhain. Mhm. Bilang mga Pilipino, talagang subok tayo sa ganyan lahat. So, ito po yung ating gagawin ngayon. Makaisip tayo ng paraan kung paano tayo merong libreng makakain na mura na, masustansya pa, at pwede pa nating pagkakitaan. Pero importante, gaano kaligtas yung mapoproduce ninyo para pagkain ng pamilya ninyo. So, alam naman natin ang mga factors sa pagtatanim ay dalawa lang yan na dapat nating bantayan. Anong mga organismo ba ang mga nasa lupa? At ano namang klaseng abono kayang ilalagay natin? Kasi ito yung mga makakaapekto po sa ipoproduce ninyong gulay. Ang lupa po ay merong mga organismo na matatagpuan kang natural na nandoon. So, ito ay consists of Microorganisms like bacteria, fungi, and algae. Soil animals like protozoa, nematodes, mites, springtails, spiders, insects, and earthworms. And plants living all or part of their lives in or on the soil or pedosphere. yan. So, mga partners online, napakarami palang nakatirang insekto dyan at mga hindi nakikita ng mata. So it means pala, Miss Annie, dyan pa lang, pwede na mabuhay ang ating halaman. At pwede ding mamatay. Yes. At pwede rin makakuha ng ikamamatay ng tao. Yes. Or sustansya na makakatulong sa tao. So, ibig sabihin, kaya pag-usapan natin yung lupa kasi diyan nakasalalay lahat. No? Ikabubuhay natin at nung halaman at kasi marami na ngayon ang kumakain ng gulay na sariwa. Yeah. Salad, di ba Miss Ana? Mahilig sa raw? Yung i-steam mo lang parang hindi na nila masyadong talaga pinakukuluan. Which is tama naman. Kasi pag overcook ang gulay, nawawala yung sustansya. Oo. Kaya lang ang problema po mga friends, yung ating mga kinakain, na minsan dahil tayo ay gusto nating maging malakas, sabi nga sa kwento ni Sir WBA, meron siya mga kilala na kumakain talaga ng hindi na niluluto, yung sariwa, no? Para thinking na ito ay ligtas kainin at mas makakatulong sa kanyang katawan. Pero it turns out sa kanyang kwento ng mga previous air natin, na maagang namatay ito dahil sa maraming nakita mga parasite sa loob ng katawan niya. Nanirahan. Sa yung mga parasite is ginawang host yung katawan ng tao. Correct. So, kailangan yung lupa na ating pagtatamnan ay ligtas na mapagkukunan ng pagkain. Yun. So, yun ang tatargetin natin ngayon. Alamin ho natin, paano ba natin magiging mapapanatiling ligtas yung ating mga lupa? Ano ang technique nila? Hindi ba ini-sterilized? Yes po, yung iba, sa karanasan ng iba, ang ginagawa po nila bago nila taniman is ini-sterilize or sinasangag po muna nila yung kanilang lupa bago taniman para sa ganun po yung mga bacteria po na nandoon is mamatay po. At saka ang naging result naman, maganda yung tubo ng halaman. But at the same time, may mga good bacteria din na dapat nasa soil pa din. Oo. Kasi actually, ang naiisip lagi ng tao pag bacteria is bad, but there's also good bacteria, mga beneficial microorganisms na nasa soil. Kasi ito yung katulong ng mga roots na kumuha ng minerals from the soil. And sa air. Yeah. Of course. And may symbiotic relationship sila. So, yung mga microorganisms, nakakatulong siya sa roots, tapos yung roots nakakatulong sa microorganisms. Nag-exchange sila ng mga produce. Kunwari, yung roots binibigyan ng yung microorganisms ng glucose. Tapos yung mga microorganisms, binibigyan sila ng mga minerals na hindi Yes. maabot ng roots dun sa soil. Yes, yes. Kaya it's important din to maintain the microorganisms. Oo. So, sa madaling salita, nagbibigay ng pagkain po, mga kaibigan, yung mga microorganisms na ito sa halaman. At yung halaman naman, tumutulong para manatili silang buhay din doon sa lupa. Symbiotic relationship, bigayan lang. No? So, Give and take. yes. Miss Rachel, meron ka bang alam dyan? Tungkol dyan sa ganyang symbiotic relationship? Ayan, kasi nga yung sa dami-dami ng bacteria, isa nga yung bacteria, mga microorganisms na matatagpuan sa lupa. Actually nga yung sinasabi nila na yung 1 gram or parang kahit a teaspoon lang ng soil, nagko-contain na siya ng millions to billions na amount ng bacteria. Pero kumbaga sa dami na yun, hindi naman lahat destructive. So merong Yes. mga iba na
nakakatulong para magbigay ng nutrients sa lupa. Yun nga, so kung ano yung sustansya na nakukuha ng mga microorganism na yun, like yung bacteria. And then, kumbaga, in return, parang nagre-release din sila ng certain nutrient, like kunyari, meron kasi mga nitrogen-fixing bacteria na para makakatulong sa pagpapa-enrich ng lupa. Sa makatwid, yung pong lupa na pinagtatamnan natin, mga friends and netizens, ay meron pong mga maliliit na organismo na hindi nakikita at mga nakikita natin. Kaya nga pag bumungkal ka lang ng lupa, di ba, meron kang nakikita mga Bulati. insekto. Yeah. Pero hindi lahat po yan ay masasama. Meron ding nakakatulong. Tapos meron din kayong na hindi nakikita. Pero yung sinasabi ni Sir WBA na dapat nag-gloves tayo. Yeah. Gagwantes tayo kasi minsan meron diyang mga bad organisms na hindi makikita ng mata na pumapasok sa skin nyo. Yes. So, ingat lang tayo, no? So, meron dito sa lupa ng mga organismo, bacteria, fungi, Yeah. protozoa, lahat po yan na nabanggit natin na matatagpuan dyan na maaaring nakakatulong at merong ding hindi. So, sa binanggit ni Miss Cheryl na kailangang isangag, yan nagagawa po kasi natin yan dahil sa maliliit lang na portion ng lupa. Hindi mo naman pwedeng isangag yung isang hektarya. Oo. So, doon Correct. lang sa... Lawit nila mo Oo, doon. kung gusto mo lang sa likod lang ng bahay nyo or maliit na espasyo lang naman yung gusto mong so yun yung mga ginagawa ng ilan nating mga kababayan. Yes, si Miss Ana, nagpatong yung boses nyo. Oo, kasi yun nga yung kung hectare-hectare na yung ating lupa, so may iba naman tayong alternative na hindi lang lahat yun isasang napakalaki ang laki talyasi so, hindi, di ba? Yes. So, may mga pamamaraan naman na dapat nating kung paano nating i-test. May mga soil test, mga kit na pwede nating bilhin na cheap lang naman yan. Ngayon, paano mo malalaman na ligtas yung lupa nyo at safe na makakapag-produce ng pagkain na ligtas din at clean? Well, isa sa indication dyan na sinasabi, dapat pag may nakikita kang earthworm sa lupa, ibig lang sabihin, organic sa kataganong iba, pero sa iba naman is safe and fertile ang lupa. Ano ang kahalagahan ng earthworm? Bakit sila nandoon? Kasi yung earthworm, ang ginagawa nito sa lupa, sila yung nagbubungkal. Tumutulong sila sa lupa para magbungkal. Then, para yung sa pagbubungkal na yun, so para nakakapasok yung mga air doon sa lupa. Yung dumi nila, yung dumi ng earthworm na yon is nagiging pataba doon sa lupa. Yes, yun. Ayan, kumbaga in addition, yun nga, gumagawa sila ng mga parang tunnel sa ilalim. Gumagawa sila ng butas para makapasok yung oxygen tsaka tubig para, kumbaga, yun nga, mas ma-absorb ng lupa yung mga ibinibigay sa kanila. Kumbaga, nag-aerate sila. Kumbaga sila yung nagiging daan para makahinga ng maayos yung lupa. Oo. Kasi yung iba siksik na eh. Taga-cultivate lagi yan, Oo. taga-araro lagi. Yes. Pero siyempre, yung mga bago-bago, pag nakita niya yung earthworm dyan, or bulate, pasintabi pa sa kumakain, talagang natatakot. Tatanggalin. Oo, Natatakot, tinatanggal. di ba? Tinatanggal. Alam mo ba, minsan, nung maliit ako, hindi, ako tong pag nakakita ng bulati sa Maging buhaghag yung lupa. Oo, ginagawa niyang buhagag Kasi yun. yung napuproduce nilang parang sabi nila dumi ng bulati is very Cast. healthy. Yan, Healthy yan, siya. yan. Oo. Yeah. So kung makikita nyo siya, pag ginamit nyo siya, mas maganda tumubo ang mga halaman o gulay na pwede nyong gamitan. Ayun. So, nakakapagpa-fertile pa lalo siya, pataba ng lupa. So, pag Correct. nakita kayong gano'n, ibig sabihin, hindi sila mabubuhay doon kung may chemical yung lupa eh. Correct. So, indication na malusog, mataba, at safe ang lupa na yon. Ano pa ang magagawa natin para maging ligtas yung lupa? Fertilizer. Fertilizer. Okay. Ligtas o mataba? You mean mataba. Mataba ang lupa. Mataba ang lupa. So, doon sa kaligtasan ng lupa is napakarami natin actually pwedeng gawin. Pero yung indication na may earthworm, isang signal yun na maganda yung lupa. Okay? So, puntahan natin yung pagpapataba ng lupa. Abono. So, sa pagpapataba ng lupa, gumagamit tayo doon ng compost, fermented bigas, fruit juice, animal manure, at saka commercial fertilizer. Mhm. Yes.
Yes, sa compost naman, mga kaibigan, nagbababad tayo, nag-iimbak, nagbuburo tayo ng kung ano-ano, mga dried leaves, minsan naluan natin ng, Mga fruit peels, yes, leftovers. marami po yan, mga Kitchen hay. waste. Yung mga kitchen waste waste. natin. Yes. Pwede Oo. nating gamitin yun. Oo, yun nga lang sa kitchen waste, medyo paalala tayo doon na Pabili. kailan konti lang. Yes. Mm-mm. okay. Kasi kung puro kanin yan, langgam mga abutin Yes. nyo dyan. Oo, langgam nga. So, Oo. pagka may langgam na, ano Problema mangyayari? yan. Problema na. Oo. So sa compost, ito po ang problema naman natin. Nagagamit ka ng compost ba sa iyong taniman? Ang dami. Nakikita Ang niyo ho daming ba yung mga drawing na bacterias. yan? Credit to Aggie Horticulture na galing po sa kanila yung gagamitin nating illustration na yan. So let us assume yun nasa baba po ang organic debris. Yan yung mga gagawin yung compost. Okay? So habang binubulok yan, ang unang pupunta pala dyan, yung mga actinomycetes, number 1. Kaya lahat may number 1 yan. Fungi at bacteria. Pero pinakamarami daw po dyan ang bacteria. At yan ay maliliit po yan. Hindi natin nakikita yung mga unang batch. Of course, andyan yung earthworm. Kasama yan na nakikita natin sa lupa. Nakakatulong din sa composting. And then, pangalawang darating dyan, yung springtail, yung mga mites, beetle, tsaka mga protozoa. Okay? May mga larvae din dyan. Maliliit lang na uod. Okay? At ikatlo, makikita nyo na dyan yung mga ground beetle, centipede, nakikita nyo yung mga hari-harian dyan, di ba? Yung malaking, flatworms, yan, napakadelikado niyan, ants, at iba pang maliliit na insekto. So, yan ang nagpupunta kapag tayo ay nagko-compost. Okay? So, kung kayo ay naghahalo ng bare hands, mari pong may pumasok sa skin nyo. Wait, ang tanong ko dyan, composting with sa soil lang ilalagay. Hindi yung, di ba, yung iba kinukompose nila, nilalagay nila sa drum or some, so yan, Naghuhukay ng papasok lupa. lang yan, pag sa lupa mo siya inilagay. No. Tama ba? When we speak of composting, yan ang nandidiyan. So it doesn't In matter kung general. saan mo siya Yes. inimbak. Yes, Oo. basta nagko-compost ka, nagpapabulok ka, yan ang mga dumarating na nakakatulong para yan ay i-digest, paliliitin, i-mineralize, Decompose. yes, i-decompose o pabulukin. So, lahat ng bagay na pinabubulok, may mga dumarating na ganyan. Sabi ko nga, mga army yan. So, yan ang lumulusob sa kino-compose nyo. So, would you imagine na merong mga hindi nakikita ng mata? Like yung mga yun. Mga bacteria. Yung nasa baba, yun, mga bacteria. Kasi amaze na amaze siya eh. Napakarami pala niyan. So, kung ihahawakan mo Oo, yan, kasi iniisip ko palang hahaluin mo. hinawakan ko to nang hindi ako naka-gloves na syempre may na pumasok din sa katawan ko. Hindi, bigyan niyo siya ng utik na kung saan siya pupunta. So, tapos iniisip ko pag nasa katawan ko na siya, tapos dadami, di ba? So, But nangyayari sa anyway, akin? yan naman ay compost, nakakapagbigay ng sustansya sa lupa pag ginamit natin. Although ito ay medyo matagal po bago absorb Absorb, yes. ng halaman. Okay. Another one na magpapataba ng ating lupa, pwede nyong gamitin na ginagawa ng iba ay fermented veggies, fruit veggies. juice. Yes. Ang nakalagay natin is fermented veggies or fruit juice. So, pwede natin gamitin yung gulay at pwede yung mga fruits. So, katulad ng banana, papaya, yan, pwede natin i-combine o kaya yung ginagawa ng iba is solong papaya lang. So, ang ginagawa nila dyan, 1:1, 1 kilo na papaya, 1 kilo na brown sugar. Oh. Kung walang brown sugar or marami tayong molasses, pwede po yun. So, i-imbak natin for 7 days po yan. Tapos, pag nag-juice na yan, kukuhalin natin yung liquid, yun na yung magiging natin, fermented juice o yung FFJ na tinatawag. Mhm. So, yun yung ipinandidilig minsan. Sa sobrang tamis yan, may mga langgam. Oo. Yes, oo. Oo, Pero yun. napakagandang gamitin. Doon sa mga talagang, ito na yung nakaugali ang gamitin. Ayun, yung iba po is nasuggest nga nila yung sa fermented fruit juice, yung mga overripe o yung mga mature ng fruits, yung ideal para i-ferment. Ayun.
And then doon sa fermented plant juice naman, ayun, yung iba, mas gusto nila yung medyo mga young leaves ng mga puno, mga fruit trees, yan po yung ginagamit. Fermented veggies and fruits. Isa po sa paraan para mapataba ang ating lupa. At ito yung isa. Oo. Animal manure. So, sa animal manure, marami din po tayong makikita dyan. Like mga E. coli, Salmonella. Yan po. So, makikita natin dyan sa animal. Mga pathogens po na makikita natin sa animal manure. Yung animal manure po, ayan, maganda ang pampataba sa lupa kasi rich source po ng nitrogen. Ayan. Oo. As well as yung mga potassium and phosphorus. So, ideal talaga siyang gawing pang fertilizer. Oo, kaya lang ang problema nga dahil may E. coli, may Salmonella, iyaan po ay nakukuha nung tanim mismo. So, kung kakain ka ng raw, Makukuha din ng tao. Oo. May malaki yung chance na makuha din po ng tao. Lalo na dun sa E. coli, 'di ba? Kasi nung dati nagkaroon tayo ng episode regarding sa E. coli na merong bacteria na pumapasok doon. Na kapag ka pumasok po 'yan sa katawan ng tao, so dadami po 'yan yung bacteria. nagmumultiply sa loob. Yes po. Oh. Kahit na nga po iano mo sa sikat ng araw para mamatay, hindi siya namamatay. So, hindi lahat ng manure na ilalagay safe talaga. Safe. So, mas maganda po kung naka-technology. Para yung manure niya, pwede na directly ilagay. Yung safe manure na siya. na doon inilabas ng hayop. Oh, yeah. Yun. So, kasi sa technology is, doon pa lang sa loob, pinapatay na yung bacteria. Kaya Yeah. paglabas ng pupo, safe na na. siyang gamitin, direkta na sa halaman. Pag fresh, yun po, lalo na kapag fresh manure or raw manure yung gagamitin. Yung iba nga kasi na-advise nila, isama na lang sa compost para at least medyo mag-mature pa o mag-age pa yung dumi. Hindi ka agad direct ilalagay. Pero kung baga, kung naka-technology na, mas madali na natin silang magagamit. Hindi na tayo mag-iintay ng ilang months para mai-apply siya. O, tama naman. Yeah, we know it's safe. Pero yung iba, ang ginagawa nila, sabi nga ng mga traditional farmers, ay dinadry muna namin eh. Napapatay ba ng pagdadry sa sikat ng araw yung mga pathogens and E. coli? Sa tingin ko talagang nakakatulong kasi yung sikat ng araw talaga nakakapatay lalo na sa mga bakterya. Pero depende pa rin po doon sa manure na idadry natin. Doon depende pa din sa kinakain eh, kung anong inilalabas nung dumi ng hayop. So, kung ano yung pagkain na binibigay natin. So, may factor pa rin kung ano yung idudumi niya. Ayan po. Oo. Well, of course, ang problema lang doon sa dinadry, nawawala yung mga sustansya. Yeah. Nabobolatize kasi sa pag-aaral ng mga scientists, mas mataas ang sustansya na meron ang mga sariwa fresh naman animal manure kesa dun sa mga dried na. Lalo na kung aspeto ng nitrogen ang pag-uusapan, Yeah. mas mataas ang laman na nitrogen kung fresh manure. Yun nga lang, may kapalit na pathogens, E. coli and Salmonella at iba pa, kung direkta natin ilalagay ito. Kasi ang layunin nga natin tuklasin kung ano ang paraan para maging ligtas yung ating ipoproduce sa pagkain. Hindi basta tayo nagtanim. Nalagyan mo nga ng sustansya ng animal manure, compost, mga fruit juice, yung mga FFJ, mga ganyan. Ang problema naman, ano naman ang naroroon na pwedeng sumama doon sa pinroduce mong gulay na pag kinain mo, nandun din yung mga masasamang bagay sa katawan mo. So, we're trying to solve the problem na gano'n na hindi ligtas yung kakainin natin. Isa pa po sa nilalagay natin sa tanim na pwede makapekto sa kalusugan natin kapag kinain natin yung halaman ay ang abono na nilalagay natin sa tanim. So, marami yan, like 14-14, urea, mga ammonium, mga salt, mga ganon. So, yun yung mga commercial fertilizer na nilalagay natin, na nabibili natin sa merkado. So, yun nga, sa ngayon, sa ngayong pamamaraan ng pagtatanim, so marami yung gumagamit ng mga commercial fertilizer. So, ito ay napakadelikado kasi chemical. Yeah, yun. Oo. At saka nakaka-affect rin siya sa soil health. Hindi lang sa health ng tao kasi na yung
parang ecosystem nila dun sa soil, yung mga microorganisms Aha, na nakakatulong, napapatay pag masyadong madaming chemical fertilizer yung ginagamit. Kumbaga nabubulabog yung ecosystem sa lupa, yung Yes. soil biota. At saka yung mga natural na tumutulong sa atin sa lupa para maging healthy, so napapatay kapag ka nasobrahan ng gamit, yun ay napapatay nila yung ating mga microorganism na yun. In short, nagiging acidic yung lupa natin. Yes. So, hindi na siya suited for planting of vegetables. Kaya lang, ito naman yung kaya lang. Nakakatulong talaga siya para mabilis na Lumaki. Oo, Oo. kasi readily absorbable ng Yes. tanim. Mhm. Oo. Kaya kita nyo, pag naglagay kayo ng urea, oops, parang bumulas agad, parang ano? magic. Oops, ayan Oo. na. Pero dapat sa paglalagay din natin ng mga commercial fertilizer, alam natin kung anong stage natin ilalagay, ano yung dami. Kasi minsan nakakasama din siya sa mga halaman natin, lalo na yun nga kapag nilagyan natin, gusto natin agad tumubo, hindi natin alam na sa paglagay natin na yun is nababansot lalo yung ating mga halaman. Mhm. Kasi na-over, Okay. sobra yung paglagay natin. Yes. Miss Rachel? Kapag yung mga, lalo na yung mga synthetic na chemical, synthetic fertilizer, pag nakagamit tayo nun, kapag na-over-apply siya, makakasunog ng mga ugat, kumbaga nagiging toxic siya sa ating tanim. Na-discuss na natin yan yung mga synthetic, yun ang masama kasi. Yes, oo. Ano ba yung mga synthetic? Review lang tayo sa nakaraan natin na discuss yung mga magkakatabi, pinagsasama, ammonium sulfate, ammonium Ammonium sulfide, mga ganyan. Nitrate. Yes. So lahat ng yun ang tip natin na yun yung mga synthetic fertilizer. Ginagaya lamang. Okay. Nakita po ninyo, meron tayong mga nilalagay sa lupa at sa tanim natin na sa isip natin ay makakatulong, pero meron ding, sabi nga ay pwedeng maging problema dyan. Kasi pag nasipsip yun ng tanim, yun din ang makakain natin. Okay? So, kailangan mapanatili natin ligtas yung ating tanim na makakain ng tao. Okay? So, paano gagawin natin? Meron pong ilang mga pwede kami ibigay na tip muna sa inyo. Ano yan, mga partners? Yes, yung sa English po ay wood ash, yung abo. Paano ba natin tamang gagamitin yung wood ash? Yan. Siyempre, titignan muna natin, siyempre yung, i-test muna natin kasi yung paggamit ng wood ash para sa kaalaman po ng ating manonood, kung ang ating lupa ay mataas yung pH, yan nakaka-lower po ng acidity ang wood ash. Oo. Inaayos yung pH. Sa probinsya, ang ginagamit namin kahoy. Kahoy. So, ang ginagawa ng nanay kong mabait, nilalagay niya yung kanyang abo doon sa mga halaman namin sa likod bahay. In Talaga? fairness, Oo. Kasi maganda yung ng puno, maganda. Maganda. So, ulitin ko lang kasi para mapababa natin yung acidity ng lupa, is yung wood ash o yung pinagsunugan ng kahoy ang nakakatulong para ma-lower yung acidity po ng lupa. Miss Ana, same thing ba? Let's say sa palayan, yung sinusunog nilang, anong tawag doon, straw. Oo, yung Does it help? gayami. Oo, yun po. So, isa yan sa pinaka-safe na abono na magagamit natin. Kasi yan, galing na sa sunog yan sa apoy. Hindi na natin isasangag yung Hindi na sasangag yan. Ayan. Di ba? Safe na. Tapos may sustansya pa. Okay, pakita natin mga friends bilang dagdag na kaalaman ang tungkol sa wood ash na ito. Okay, yan. Nakikita nyo po yan. So, kumbaga yan yung kasalukuyang nasusunog na kahoy na panggatong. So, may ash dyan. Ano nangyayari? Meron pong 13 essential nutrients minimum na matatagpuan sa mga wood ash o yung pinag-abuhan ng kalan. So, diyan po, may nitrogen na ilalabas yan at may sulfur, pero yan po ay, ang problema, pag yan ay lumabas na, nawawala rin siya. Okay? Pero may naiiwan dyan. Ang naiwan po yung calcium, magnesium, tsaka potassium na napakaganda sa ating tanim. Hindi ka nabibili ng mga nabibiling debote na nakasulat may calcium, may potassium, may magnesium because yun yung mga mahalagang sustansya para sa paglaki ng tanim at pagbubunga. So may mga trace elements pa dyan o maliliit na sustansya, microelements, which is zinc and copper. Okay? So sa ganyang mga sistema, may carbonates and oxides of course, na yan naman ay napapakinabangan ng ating tanim
para sa paglaki nila. So, kung maglalagay ka ng wood ash o yung pinag-abuhan ng kalan sa ating tanim, makakaasa ka na makakatulong ito para magdagdag ng oxygen. Alam nyo naman na ang oxygen mahalaga para sa tanim, di ba? Of course, yung mga sustansya na yan na magagamit natin sa ating pagtatanim, yung mga micronutrients and macronutrients. Yes. 13 sustansya yan, imagine ninyo. Yeah, you wouldn't expect it from ash, di ba? Oo. Yun nga lang, pag ginamit nyo yan, huwag yung makapal na makapal. Manipis lang. Oo, manipis lang. Tama lang talaga. Or i-incorporate nyo sa lupa, ihalo ninyo. Kasi pag pinatong nyo lang sa ibabaw at makapal, ano mangyayari? Magki-cake lang siya. Para siyang naging cake, ano? Oo. Okay. So, saan nakakatulong ang mga abo na ito? Lalo na kung may palayan kayo. Yes. Wag lang, yung hangin po, dapat di papunta sa inyo. Ikaw din ako. Ikaw din makakalapos. Kasi pag naglagay kayo na yung hangin ay papunta sa inyo, mapupulbusan kayo. Uubuhin. Ubuhin. So, ang hangin dadamhin nyo kung saan papunta. Okay? So, dapat po ay doon po sa ating direksyon na pwedeng makinabang yung tanim natin. So, anong magagawa niyan? Pantaboy sa mga kuhol. Yes, kapag naglagay kayo niyan, lalo na sa mga garden nyo may kuhol, magbudbud lang kayo niyan, madi-disable yung kuhol. Papasok sa kanila kasi yung dust niyan. Oo. So, maraming paggagamitan niyang ash na yan bukod sa fertilizer. Okay. So, isa po yan sa magandang sustansya. Higit sa lahat, yung technology. Anong magagawa ng technology, Miss Ana? Ayan. Kasi kung ano yung nilagay natin, ang ginagawa doon sa lupa, ginagawa naman po kasi ng technology natin, kumbaga na-utilize maigi kung ano yung sustansya na andoon sa lupa. Kumbaga napapakinabangan, lalo kung tayo magtatanim ng gulay, halaman, ganan po. Yes, may mga feedback tayo, mga partners na tumatawag sa atin, yung mga users sa kanilang mga gardens, sa mga veggies nila. And ang feedback talaga, mas dumami ang bunga. Yes. Oo. Simply because yung sinabi ni Miss Ana na mas na-utilize yung tanim, yung mga nutrients available. Kasi kahit po maglagay ka ng abono dyan, kahit anong klase ng abono, kung hindi makukuha ng tanim, wala din. At Yes. hindi magagamit na maayos. Ibang experience din ng ating mga gumagamit ng technology. Ang napansin nila, maganda yung tubo ng halaman, malalakas yung ating halaman at saka hindi sila lapitin ng mga insekto. Yan, hindi lapitin. Oo. At pag kinain natin, makakaasa po kayo na yung natural na lasa niya, manamis-namis. Kami kasi po dito, may tanim kami dito sa aming plant box. Yes. Okay? Okra, ilang beses kami nag-harvest niyan. Alubati, Oo, ano pa, yung ampalaya. Okay? upland kangkong. Oo, gaano ba katagal yung okra na yan? Sa aming experience po dito sa office ay wala pa pong 50 days, meron na pong mga bunga. At ang problema lang naming malaki, paano namin makakain lahat-lahat? Kasi sa dami, pag hinarvest mo ngayon, mamaya lang may malaki na naman susunod. Hindi ba? Tuloy-tuloy yung flowering niya. Tuloy-tuloy. And ang pinakamagandang pag-harvest yan yung mga 2 to 3 inches. Magulang na yung 4 inches no? Manamis-namis pagka ganong maliit lang. Yes. So, matagal mong pakikinabangan, tip lang namin sa inyo, no? Kapag nagtanim kayo ng okra, tanggalin nyo yung mga lower leaves. Kung magagawa nga ninyo, isang pie mula sa baba. Magtanggal kayo ng mga sanga, dahon, para yung insekto, tagus-tagusan yung hangin, hindi siya nakakapamahay yung insekto. Plus, of course, mas nare-revive na, nagpapalit na naman siya, nagpapasok ng sustansya, so mas dadami ang bunga niya. Ayan. So, yun namang kangkong, isa po yan sa napakaganda rin ninyong itanim, nakakapag-survive tayo sa ating pang-araw-araw na buhay kasi ang dami pwedeng gawin dyan pwedeng salad, Salad. pwedeng pang sahog at Sa isda. pwedeng, yes, and of course, pwede yung adobong kangkong, di ba? Tapos yung isang food chain na naggawa nito, binlunch lang sa tubig na mainit sandali, and then may bagong. Oh, Ay, sarap. Tapos Talaga naman. kamatis. At hindi ho mamamatay agad ang kangkong. Magtatalbos lang kayo, ikat nyo lang ng gunting, tuloy-tuloy lang siya sa
na dahon. Same sa So, sa talbos ng kamote. Mm, Magandang maraming ding benefits kasi ang talbos ng kamote, lalo na yung may sakit sa puso. talaga? Yes. Miss Rachel, proven ba yan? Ayun po, yes, rich in nutrients yung talbos ng kamote. At saka yun nga, hindi ganun kahirap na magtanim sa sariling bakuran natin. Like, kung halimbawa, hindi naman siya katulad na ibang mga tanim na kailangan pa nating maghanap ng binhi or kumbaga, Oo nga. kahit nakabili lang tayo sa palengke, kung halimbawa, gagamitin lang naman natin is yung dahon ng talbos, yung tangkay, magagamit pa naman muna natin itatapon, pwede pa natin siyang itanim para makapagpatubo ulit ng panibago. So, in 2 weeks lang nga lang, makakapagpausbong na tayo ng dahon yung talbos ng kamote. Tsaka kagandahan dito, hindi siya katulad din ng iba na kinakailangan ng pataba, mabubuhay na siya. Oo. So, kailangan lang Totoo yun. araw-araw diligan. Yes, pwede tayo, kung wala tayong masyadong lupa, kahit sa mga paso, makakapagtanim na tayo niyan. So, ang technique lang, halimbawa, nakabili tayo nung pinagtabasan na natin ng yung tangkay. Mas maganda kung medyo pinuputol muna natin yung pinakadulo ng tangkay para at least medyo maging fresh siya ulit, tapos mas makapasok yung tubig. Oo, Na, kasi sa amin, absorb niya. Miss Rachel, pag nagtanim kami ng Yes, po. talbos ng kamote, which is ginagawa din naman ng iba, tatanggalin mo yung pinakasungot. Ito ha. Ito, ituro natin. Puputulin. Pinuputol yan. Tapos, sa amin, tinitira lang namin isang maliit lang na dahon. Ito malaki Yes. no? Mga ganito lang kaliit, pero halimbawa dito lang. Tapos 3 inches lang ang haba, tsaka namin tinutusok. Sa inyo, paano bang style nyo? Ayun po, yung mismo itatanong natin kahit yung pinaka-ilulubog natin sa lupa, at least kahit mga 1 inch lang ng tangkay, pwede na rin. Pwede na. So, ayan, sa mga sundalo, yan ang ginagawa nila eh. Oo. Kasi pang survival food na talaga siya. Rachel. Yan po, importante lang na yun nga, naaarawan siya, tsaka nadidiligan kahit o sa umaga o sa hapon. Basta kasi gusto nila yan yung laging supply sila ng tubig. Para enough na yun, hindi natin kailangan magdagdag pa ng mga fertilizer kung saan na yung tutubo. Tsaka kung sa pang sariling consumption lang naman, kahit in 2 weeks, makakapag-harvest na tayo kasi nag-uusbong na yun ng mga dahon. Kung gusto man natin na mas malalaki pa, yun, mga 3 weeks to 1 month, ayan, magaganda na yung laki niyan. Miss Ana. Yes, sa akin ito talagang hindi mawawala sa table to eh. Ito Ano yan? at saka patola. Kasi alam niyo bang mas magandang ipang diet itong talong at saka patola kasi high fiber ang Oo. vitamin, ang mga makukuha natin dito, mayaman din sa vitamins and mineral, lalo na ang patola dahil ito nakaka-prevent ang anemia. So yung may mga medyo mababa, kung mababa dugo natin, mas the best po ito isainin. Kaya mas maganda na meron tayong tanim dito sa ating mga likod bahay. Kasi madali naman gawin eh. Kung meron tayong mga plastic, yung 1 gallon or Oo. yung 10 gallons, ayun, pwede tayo magtanim ng isa. Ang mas ina-advise kasi na sa isang galon, isang talong lang kasi ang talong kasi maraming maugat yan eh. So para mas maganda yung bunga, and then kailangan din ng sunlight, ang patola ganun din. Oo. Kasi madaling mamunga kasi ang talong. So napapakinabangan natin yan ng 6 to 8 months. Pero ang buhay nan tumatagal lang hanggang 2 taon. Wow. Yung mga taon na yon, kukunti lang daw mamunga yan kasi mature na. Pero using technology, napapaganda pa natin yung ating pagbunga ng talong at saka yung patola. Ang patola naman, pwede siyang summer or tag-ulan. Oo. So, hindi siya namimili ng season. Season pwede, pero mas maganda yung full season kasi mas madaming mamulaklak ang patola pag ganong season. Oo. Ayan. At saka hindi naman tayo lugi dyan sa patola. Oo, kasi all the time merong bunga eh. Oo, hindi. Anytime. Kahit maiwan mo, Miss Ana, na maging magulang, meron ka ng panghilod. Ay, oo. Yes, gagawin mong lupa. Lupa. Yan natin, lupa. Malay mo, maging negosyo pa yun, di ba? Yes, mahal po kaya. Pero
sa nakikita ko konti na talaga ang nagbebenta ng gawa ng ang lumalabas natin yung manipis na plastic. Oo nga. Oo, yung panghilod kasi Masakit sa balat yun. medyo mahal kasi po yung lupa eh. Pero 'di ba kung magulang na yan, huwag natin ang gawin na lang natin lupa. Tapos pwede nating ibenta. Yes. Yes. Paano ba gagawin yung panghilod na yan? Simple lang. Alam nyo ba? Patutuyuin. Yes. Kaya mo yan, Miss Annie. Oo, Miss Cheryl. Ayun, patutuyuin. Oh. Tapos, tatanggalin mo yung mga buto. Oh. Shortcut masyado. Shortcut ba yun? Ah. Ayun lang yung nakita ko sa Sige, tindahan. ganire gawin nyo. Gawin nyo negosyo rin. At the same time, pagkain. Ang sarap kaya sa miswan yan. Ay, diba? oo, paborito. Sarap sa miswan yan. Okay, so halimbawa, merong natago na hindi nyo nakuha. Gusto nyong gawing negosyo. So, ito, gawin yung magulang. As in, talaga, di ba pag magulang na, yung mga balat yan halos nakadikit na, tuyon-tuyo na eh, no? So, ibabad nyo po yan sa tubig. So, lalambot yung balat niya, tapos madali nang haplusin yan. Okay? Pagkatapos nun, ibilad nyo. Okay? And then, dapat putulin nyo yung magkabilang dulo, of course. No? Kasi, itataktak nyo doon yung buto. Yung buto, matataktak yan. So, matatanggal na. Ngayon, nakita nyo na puro mga ribs na. Yung yung paghilod na mismo, yung ano ng patola. Anong gagawin nyo? Itutubog nyo sa tubig na merong bleaching liquid, yung ganon. So, puputi siya ng konti. And then, idadry nyo. So, ayun na. Let's try ulit. Okay. Yun na. Kasi tinataktak lang yan. Yung buto, kalas na yan eh. So, yung itim na buto niyan, babagsak na lang yan. So, ganun lang kadali ang paggawa ng negosyong lupa. Wow. Ayun. Hindi lang pala. Yes. So, yan po ang patola. At saka, talong. Tama ba ako? Yan. Talong. Ay, Okay. konting tip pala sa pagtatanim ng talong, pag nakikita nyo na mumulaklak na at may dalawang bulaklak na magkadikit, Oh. sigurado 100% hindi na po yan tutuloy sa pagbunga. So, alisin nyo na po yun at para yung sustansya na makuha, nakafocus na doon sa mga magtutuloy na bulaklak. Ano po? Tapos kasi usually tayo, ang talong natin, minsan hindi natin nilalagay or nakatabing bahay lang, di ba? Usually wala tayo, hindi tayo nakakakita ng paru-paro or bubuyo kasi self-pollinated kasi ang talong. Ang gagawin po natin, once na nakabuka na yung bulaklak ng talong, alugin lang natin or tawag doon, galawin natin yung mismong bulaklak para mag-pollinate yung magtuloy-tuloy sa pagbunga. Oo. Kung wala tayong nakikitang bubuyog or paru-paro sa ating mga hardin, so isa yun sa para maging tuloy-tuloy yung bunga. Para So, kaya mag-pollinate. alugin lang natin yung mismong bunga, yung halaman. Alugin lang natin yun, magsiself-pollinate na sila. Ayun. Okay. Yun ang self-pollination. Okay? Ngayon, paano naman yung pagtatanim po ng alugbate? Napakadali. Yan, alugbati. Stock. Paano gagawin doon? Ayun, pwede nyo pong, yung parang yung sinabi po ni Miss Rachel, yung tanggalin nyo po yung dulo. Tapos, pwede nyo po either ilagay sa tubig or sa lupa diretso na. Tapos, yun po. So, kailangan yung lupa, nadiligan na ba o hindi pa nadidiligan? Pag tinusok, Nadiligan na. para meron tubig. Yeah, para pumasok na po yung tubig dun sa alugbati. Mhm. So, mas maganda sa alugbati, medyo mabuhangin. Mga sandy loam na soil. Oo, Mga ganun po yun. Okay. What else? Ano pa yung pwede mong i-contribute dyan? Ano pa? Yun na, madali lang naman po. ang Yung alugbati. Another crop. Ampalaya. Ayan. Kumakain ka ba Very niyan? Depende po sa luto. Kasi Depende sa luto. Pero, pag meron naman po, kumakain po. Kasi gawa ng nutrients eh. Alam mo bang napakagandang pagkakitaan yan kung tutusin, bukod pa sa pagkain? Sige nga, explain natin, paano ba yan? Ilang buwan ba yan bago magbunga? Depende po sa variety, pero on average, mga 45 to 75 days. Pwede na po mag-harvest. Pero depende po yun sa variety. Merong ibang May mas variety. maikli. Before 1 month, nag-start ng magbunga ang ampalaya. Oo, kasi yung sa amin, saglit lang. Kasi ito, saglit lang din. Itong dito
harap. Baka maganda yung variety niyo. Yes, at Mas saka mabilis. sustansya, oo. Yes. Oo. Kasi ang usually problema po ng ampalaya, mga fruit flies, ang pwede niyo pong gawin, pwede niyo pong balutan ng papel yung ampalaya. Yung bunga. Yeah, yung bunga. Pero pag naulan po, ayun po yung magiging problema kasi masisira po yung papel. Yung iba po, pwede naman po plastic, pero pag masyadong mainit, magmo-moist sa loob. So, ang pwede niyo pong gawin, yung net, yung balutan niyo po ng net. Tapos yung net, mga maliliit na holes lang. Masinsin ng net. Yes. Ayun po. Tapos yun po. Pwede Yun na na, po pwede na. Yeah. Just to protect them from fruit fly. Kasi, yung nga sinasabi mo, tama yun eh. Ewan ko nga ba, bakit yung iba natin mga manananim, hindi nila natatandaan. Siguro maaaring hindi nila inoobserbahan. Yung binanggit ni bigyan lang natin ng emphasis na kapag mura pa, maliliit pa lang ang bunga ng palaya, dyan na doon pumupunta yung fruit fly. So, tutusok sila dyan. Pag tusok nila dyan, dahil malambot pa yan, kaya nga mura pa yung pinupuntahan nila, nag-iiwan na yan ng uod sa loob. Yes. So, hanggang habang lumalaki yung ampalaya na bunga, nakikita nyo may dilaw. Yeah. Huwag kayong action kung kailan dilaw na. Kasi naitusok na ho yung uod nung maliit pa yung bunga. So, kailangan, yung sinasabi ni Miss Ali, dapat lalagyan nyo ng balot. Para maliit pa lang. Pero yung balot nyo, as in, hanggang sa lumalaki na yung bunga. Yeah. Kasya siya. Mm. Yun, para hindi pasukin. Otherwise, lahat ng bunga nyo may tusok. Meron naman po, kung ayaw nyo pong balutan, isa-isa yung mga bunga, meron pong way na yung plastic bottle na malaki, yung 1 liter ng Coke. Tapos meron pong nabibiling fruit fly na trap. Yung spray nyo po doon. Tapos ma-attract po yung mga fruit fly. Tapos didikit na po sila doon. Yes. Tapos makikita nyo, covered in fruit flies na po yung Coke bottle nyo. Yes. Sabit nyo Oo. lang. Marami na kasi nabibili ngayon to protect yung halaman. Mm. Or yung sinasabi mo, ini-spray yan. Kahit anong bagay, actually yon pag dumikit Yeah. dun yung Pwede because of the plato. kulay. Yes. Yeah. The kulay. Alright, so yun ang ampalaya. Next, letsugas. Yan, paborito ng marami, lalo na sa mga mahilig mag-diet. So, ang litsugas po ay mayaman po ito sa vitamin A, K, folate, protina, at mayaman din po sa fiber. So, ito po ay mapapakinabangan natin. Ang ginagamit po natin sa pagtatanim ng litsugas is buto. Ibababad po natin siya sa maligamgam na tubig ng 4 na oras. Then, after nun, pwede na po natin siyang itanim sa lupa. Then, ito po ay mapapakinabangan natin ng mga 30 days or mas early, depende sa klase po ng ating itatanim. At ito po ay nabubuhay sa medyo malamig na lugar. Yun na po, ang litsugas. Oo, yung lechugas, wag nyo lang hayaang mag 30 days. Yes po, kasi magulang na yung bunga. Magpapait yung dahon. siya. Maging mapait. Oo, sa totoo lang. Pero napakadali niya yung tanim kahit nga sa container. Sa yung container, mga... sa plastic, sa lata, Yes, yun bottles. pwede po. Or pwede nyo ring ihang, katulad po ng mga nakikita natin, pwede pong ganun yung ating gawin. Basta lagyan nyo lang ng distansya. Halimbawa, kung gamitin nyo yung styro box, Mm. yung mga lalagyan ng ubas. At least, dalawa. Tansyahin Yan, nyo ganyan. na lang. Oo. O mga sa o 2 dangkal pagitan. Dangkal, opo. Yun. Yun. Para hindi lang po sila magka-dikit-dikit, magkaipitan yun. Ang maganda ho nun, yung pwede mong tanggalin yung likod. Yung outer leaves lang. So, tuloy-tuloy lang po yan. Kaya napili namin yan, pati lechugas, kasi tuloy-tuloy lang ho yan. Di kayo maubusan ng kakainin at ibebenta. Yes, oo. Oo. Mas mabilis pa tumubo. Mabilis pa. More than 30, less than 30 days, mapapakinabangan nyo na nga po siya. Pwede nyo na rin siyang ibenta pag medyo marami yung inyong tanim. Yung pechay. Ayan po, yung petchay, napaka-rich din ng sa vitamins and minerals. And then, ina-advise nga din siya dun sa mga taong mga nagda-diet or gusto magbawas ng timbang kasi rich in calories tsaka carbohydrates siya. Pwede na siyang pang-alternate sa kanin. O, diba? O, di ba? Kaya ka pala sumeksi. Ay, ayun. Kaya nga nagsimula na ako mamaya mag-petchay nito. Tawa siya, no? Oo. Ayun po. So, maraming ways na pwede natin itanim yung petchay. So, pwede rin tayo bumili ng binhe or pwede rin naman tayo magtanim through dun sa tangkay. So, Talaga? pinagtabasan. Yes.
yun, may gumagawa na rin po nun. So kung yung sa binhe, kung may mga nabibilhan naman tayo na agri-supply na magbibilhan ng binhe, so yun. Pipiliin lang po nating lupa is yung medyo makasama sa, kasi yun nga, gusto rin ng petsa yung laging nabibiligan at yun, kailangan nila ng enough na water supply. At saka, yun nga, una, pwede muna natin siya pansamantala itanim sa mga feedback or seed tray, or kung wala naman tayo nun, pwede naman tayo mag-improvise sa sarili nating maliit na container, plastic container. Tapos, ayun, after a week, so lalabasan na siya ng mga dahon, hintayin lang natin na lumabas yung 2 weeks niya or at least mga 3 dahon bago natin siya ilipat dun sa permanent na pagtatamnan na lupa. So, ayun, kumbaga, iayos lang natin siya na meron siyang enough na distance yung bawat binhi para mas makatubo. Kasi malalaki yung dahon yan malalapad yung dahon. So, Okay. para mas maayos silang tumubo. And then, yun nga, after araw-araw natin silang bibigyan, at mas maganda, gumamit tayo ng mga organic fertilizer, pwedeng compost, or pwede rin vermicat, ayan, para mas maging malusog yung tanim natin. So, syempre, kailangan din natin laging i-cultivate yung lupa at kailangan ng enough sunlight. So, ayun, nakakapag-harvest na tayo nito mga 30 to 45 days. And then, yung iba nga, kung hindi sa paso, nagtatanim, kung halimbawa wala naman tayong masyadong lupang pagtatamnan sa area natin, yun nga, pwede tayong gumamit ng mga plastic bottle ng mga soft drinks, yung mga 1.5. Yan, nahati lang nila yan. Tapos doon sila maglalagay ng lupa. Then pwede natin isabit. Kumbaga, parang napapaganda pa natin yung paligid kasi yung gandang tignan, lalo na kapag malalago na sila. Tapos kita mo na nakahilera sila, nakasabit ka. Okay. Parang kumbaga lang tayo, maging creative para kumbaga mas mapapaganda pa natin yung paligid natin. So, ayun po. Yung isang option is yung pagtanim na gamit yung tangkay, yung pinagputulan. So, pwede muna natin siyang ibabad muna sa tubig. Like, gumamit din tayo ng plastic bottle Yes. na container. So, pwede natin siyang ilubog yung pinaka-dulo ng tangkay. Hindi naman natin kailangan punain ng tubig, yung huwag masyadong malulog yung at least yung pinaka-ugat lang ay mabasa. So, pwede tayong maglagay doon at least mga 5 to 7 days. Ayan, para medyo may umusbong na siyang dahon. And then after nun, saka natin siya pwede nang ilipat sa permanent na lupa na pagtatamanan. Okay. So, yung tutubo na rin po siya. Mm. So, din po, parang baga, yung isa, nag-start lang tayo sa binhe, ito naman sa tangkay. Pero ganun lang din, mag-iintay lang tayo after a week. Importante lang na yung iba kasi, pag nag-sale dun sa pagpapatubot to cuttings, kasi nga, medyo nalulunod na sa tubig. Kailangan lang naman mas mabasa yung pinaka-ugat nila. Ayun, okay. So, yung kamatis naman, papaano ba yan? Para do sa mga balak magtanim ng kamatis. Ayun, sa mga balak po magtanim ng kamatis, so ang ginagamit po natin dito yung kanilang buto. So, ang procedure po natin dyan sa pagtatanim ng kamatis is ibababad po din muna natin. Yung iba direct kasi na tinatanim, yung iba naman pinupunla. Oh. So, pwede po tayong gumawa ng kamang punlaan or space na punlaan po natin. Basain po natin ng konti. Tapos, saka po natin ilagay yung ating punlang kamatis. Tapos, after po nun, sprayan po natin ng bahagya. Then, mga 3 days, 2 days, mga 5 days yon meron na po tayong makikitang punla ng kamatis. So, pag may nakita na po tayong dalawang dahon, pwede na po natin yung i-transfer kung gusto po natin sa paso o kaya ay meron naman tayong malaking space, pwede po natin doon itanim. So, mga 1 month po, makikita nyo may bunga na po yung inyong mga kamatis. Ang problema lang po sa kamatis is kung inyo nakikita is merong mga langgam. Mas lapitin kasi yung kamatis ng langgam at saka ng aphids. Okay. Yun po. Oo. And of course, yung ating okay, lahat na na-discussan natin, ano? Okay. Yung problema natin minsan, mga partners, mga netizens, yung pong lupa, lalo na kung talagang palagamit tayo ng mga synthetic, Yeah. no? And of course, kung hindi natin napapacheck, yung soil check yung kung ano nando sa lupa, minsan may mga masasamang bagay na nariyan. Merong cadmium, may arsenic, may lead, mercury, no? Yung nitrite. So, mga masasamang elemento ito na pag na-absorb ng tanim at kinain mo yung tanim, mapupunta sa iyo yun.
So, diyan lumalabas yung mga sakit na sa halip na makatulong sa atin, yung ating kinain, mas nakasama. Kaya napaka-importante yung mga kaibigan na yung lupa, una, tiyakin natin na magiging safe na pagtamnan. O, isa yun, i-sterilize natin, gumamit tayo ng mga abono na pwedeng, halimbawa yung abo, no? Yung Makakatulong ash, na incorporate natin yan. Of course, the technology, para mawala yung hindi magandang pH at mga heavy metal sa lupa. Saglit lang po, wala na tayong problema sa mga ganyan at saka mga acidity. So, all you have to do is to spray. Spray lang ng tubig na may technology po yung lupa bago kayo magtanim. And then yung mga buto, kung sa buto po kayo magsisimula magtanim, yan ang gagamitin nyo yung binhi, pwede nyo pong ibabad sandali. Sa amin nga kahit 5 minutes lang eh. So halimbawa, isang kutsarang technology, tsaka kalahating litron tubig. O kung mas malilit yung buto nyo, buto ng kamatis talong, mas konting tubig, di ba? So tansyahan na lang po, basta may technology importante. Naidawdaw nyo muna yung binhi para mas mabilis siya mag-germinate, Yeah. malakas siya, no? Okay, so nalagyan nyo ang lupa ng technology, nagamit yung buto na ibabad sa ating teknolohiya. Kung yan naman ay mga tangkay, stem, pwede nyong idawdaw. Kahit yung pinakadulo lang na siyang itatanim Lalagay sa nyo, lupa. o idawdaw nyo muna sandali dun sa tubig na may technology, tsaka nyo itanim. Yeah. And then, ang gawin po ninyo, dapat, alam nyo kung kailan kayo dapat magdilig, alam nyo kung kailan kayo dapat magpataba. Kailan ba normally, Miss Ana, sa inyong kasanayan, nagdidilig po sa ating mga gulay? Lalo't ganyan, mga 1 month lang, 45 days ang pag-harvest na kagad. Ayan po, everyday. Kung depende doon po kung ano itatanim natin, mas maganda lalo kung tag-init. Oo Lalo nga. na yung mga sunlabing na mga veggie na itatanim natin, hanggat maaari everyday po. Sa amin kami, nakasanayan other day? nakasanayan namin magdilig sa gabi. Para yung tubig hindi mag-evaporate din. Oh, pero alam nyo, may mga ideya yung iba na sa umaga sila para daw pagdating ng araw, hindi mababad daw sa tubig yung tubig, ugat, oo. ano? Pero sa amin naman, based on our experience, kapag nag-experiment kami na yung umaga namin nilagyan, diniligan, tapos sinabutan ng tubig yung, ng Araw. sikat ng araw yung tubig na nasa dahon, Yeah. no? Nagsisilbi siyang parang mirror to burn the leaves. Yeah. So, siguro kung gusto niyo magdilig, yung aabutan siya ng hangin muna, matuyo muna siya kung sa umaga kayo magdidilig, bago dumating yung sikat ng araw, natuyo na yung tubig sa hangin, sa dahon. Or, wag kayong magdilig na tatamaan yung dahon, kundi sa puno kayo magdilig sa lupa. Sa soil. Oo. Sa amin lang yun, experience. So, kaya kami, anong nangyari? Sa gabi kami magdidilig whenever needed lang. Pero kung umuulan, ba't ka magdidilig? No. May kapitbahay kami nagdidilig kahit umuulan. Oo, kasi kapag sobrang Kaya alam ako, kahit na ako yan, nagdidilig. May kakilala din ako niyan. Sige, Miss Anne. So, ayun po, konting pangangalaga. Kapag mga insekto naman na talagang yung destructive, hindi yung friend insects, dapat po, lagi yung tinitignan na lang, manual na lang. Lalo na yung uod, ay nako, kapag yung uod, nakita nyo isa pa lang, tanggalin mo na kasi dadami yan baka naman armyworm pa yan, di lalo na hindi mo na maawatan yan. Saka sa mga stems din, kung pag may stem borer. sorry. Sorry. Pag kunwari may stem borer, tanggalin nyo na agad. At putulin nyo. Oo, kapag ka tinanggal nyo po, wag nyo pong ilalagay Doon din din. doon sa lupa. Ilagay nyo po sa isang supot, tapos saka ilagay nyo po sa basurahan. Kasi kapag doon nyo rin po nilagay, di nandun lang din siya, dadami din. Di ba po? Oo. Salvage nyo po na maaga. So, napakalaga ngayon mga kaibigan, yung tayo po'y makasurvive. Kasi kung may pera ka nga, wala ka namang mabili. Plus, of course, may pera ka, may mabibili, hindi naman safe sa sa iyong health, no?
So, mas maganda po talaga, kami sa Team Atobi, nagpapayo tayo dito sa ating mga kababayan, dahil mahal namin kayo, kailangan isipin nyo yung kaligtasan ng pamilya nyo. Hindi porket may pera, sabi nyo may bibili naman kayo. Mas maganda po yung may tanim kayo, alam nyo kung paano nyo nilagaan, alam nyo kung ano nariyan, tas kakainin nyo safe, Yes. na hindi kayo pamamahayan ng bakterya o parasite sa loob, hindi ba? Kampante kayo. Miss Rachel. Ayan po. Opo. So yun nga, nakita natin yung kahalagahan ng lupa sa atin kasi hindi nga lang siya simpleng para pagtatayuan lang ng mga building kasi usually yung iba na neglect na yung importance ng lupa sila nga yung nagsusupply ng pagkain para sa atin dahil nga ito yung nagpapatubo ng ating mga halaman, mga tanim na gulay o prutas. So ayun, kailangan natin din kumbaga mag-give and take din tayo as bilang mga tao na parang kumbaga alagaan din natin yung mga lupang meron sa atin. So since tayo rin naman yung aani ng mga itinanim natin, mas maganda na siguraduhin din natin yung kaligtasan ng ating mga kalusugan. So hanggang maaari na makagamit tayo sa organic na pamamaraan, why not, diba? So lalo na kung meron mga enough resources naman tayo para sa lupa, so mas maganda pangalagaan natin in organic way. Ayan. Sino yung mga binabati natin? Batiin natin. Po kay Mr. Romulo Clarin, Taka Panahaw, gandang morning po sa lahat. Si Sir Daryl Red, good morning. Ramilo Rodriguez, Daryl, good morning. Si Sir Dan Cubaria, Hi, Sir Dan. Si Sir Chris Coronel, gandang umaga sa inyo, sabi niya po. Then si Sir Limcon, good day, anong topic po ngayon? Late po. Yun. Ba't kayo late? Oo. Okay. Next Saturday, sir. Oo. Thank you nga pala sa ating mga, ano ba tawag ito? Kapanalig, ating kasangga, Kasangga. Dan Cobaria, Carlito Camacho. Sir Carlito Camacho, and the rest. You know who you are. Salamat po sa laging naririyan kayo. At doon naman sa ating mga kababayan po na sabi nga ay nagiging tagatangkilik na ating technology, keep on giving us feedback directly and we will assist you, guide you. Kung merong mga untoward sa mga results, then baka merong kailangan nating itama. So, please or kindly inform us and we will be happy to assist you. Yes. Attend to your problems, okay? And then, doon po sa ating diniscuss ngayon, alam nyo, ang hangad lang po ng Team Atobi is, mabigyan kayo ng ilang mga tips kung ano yung mga tanim nyong gulay na dapat nyong piliin na itanim sa inyong bakuran, which is madali lang, makakain kayo ng masustansya, tuloy-tuloy lamang, kasi paghandaan po natin yung hinaharap. Hindi natin alam kung ano mangyari, ito nga lang nangyari ngayon, hindi natin sukat akalain niya. Talagang 360 degrees, di ba Miss Ana? Na bago. Yes. Oo, grabe Alam mo, iba na rin din ang panahon ngayon di ba? Dapat bare mask, si Christmas, medyo malamig na, pero ano nararamdaman natin? Parang summer. Kaya nga. Oo. At ako, hindi ko rin sukat akalain na ganyan na mangyari, na hindi ko talaga halos matanggap na ito yung tinatawag na new normal. I don't like it. Pero, mas tag-isip naman ako. Yun naman ang kagandahan, Siguro nakapag-isip tayo pare-pareho na, paano ang senaryo? May pera ka, wala ka namang mabili. Sarado ng mga, isipin na natin worse. Paano kung wala nang mabibilhang palengke? Wala na rin makapagtanim na mabibili mo. So, kailangan magtanim ka. Kailangan magalaga ka ng isda. Kung meron kang espasyo, maglaga ka rin ng hayop na pwede mong kainin. Kami nga, bibili ng 2 manok ngayon. Para alagaan, may pangkain, di ba? So, kung wala kang trabaho, di wala ka nang kikitain. Ano magagawa mo? Yung tanim mo, katulad nito 10 gulay na ito, hindi lang pangkain, pwede mong pangbenta sa kapitbahay, sa kamag-anak mo. So, let us all think kung anong ways na magagawa natin to survive and tuloy-tuloy na makasurvive. Yes, Yes. ang ganda. Message Yes. niya sa amin. Rachel.
Ayan po. So ngayon nga napapanahon nagiging, yun yan, parang nagkaroon tayo ng realization ngayong sa sitwasyon natin ngayon na may pandemic. Yun yan, nakakatuwa pag nakikita ko sa mga online, ang dami ng mga plantitos at plantitas. So hindi lang yung basta mga pang-decorate na tanim, yun nga, yung iba din, yung mga pangkain nila. So kumbaga, natututo rin yung mga tao na kung paano makasurvive sa mga panahon na to. So ayun nga, ngayon tayong Team Atobi, so isa rin tayo sa mga makakatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating technology na yun nga, mas mapaganda yung pamamaraan nila ng pagtatanim kahit sa backyard lang. At saka yun nga, hindi na magiging problema kahit kung gumamit man tayo ng either commercial fertilizer or organic fertilizer. Kasi ang technology naman makakatulong para kung ano man yung mga harmful compounds na meron dun sa ating gagamitin is ma-flush out nga. So yung mga toxic chemicals, kaya Okay. so mas magiging safe na kainin natin. Opo. Okay, so kung meron pa po kayong tanong, mga friends and netizens, ang ating pong Team Atobi nandito to inspire you and continue to educate lahat ng ating mga kababayan, lalo na mga OFWs ngayon na nag-iisip ng pagkakitaan and how to survive. Just consult the office. You can call us at 0917-540-8887 or 0939-917-2858. Sa landline po, 8842-3003. pwede rin kayo mag-post to inspire others. Huwag po kayo makalimot. Meron po tayong Facebook group. Yes, LATO. Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization. Search nyo lang po yun, tapos press join group and sali na po kayo sa LATO. Ayan. So, doon po kayo magpo-post at pag may problema or meron kayong order, pwede rin kayo mag-message sa Yes, amin. kung gusto nyo rin po magbenta Oo. ng mga produce nyo. May tinatawag ngayon DM, no? Hindi na PM. Direct message Yeah. na. DM. Okay. Oo. Ang tagal ko kasing iniisip yan. Don't be afraid to ask. Ako nga hindi nahiya. Sabi ko, what is DM? Please DM me. May mga ganun, di ba? Kasi Message. sabi ko siguro nagkamali ng type. Ah, Oo, ganun. yun yung nasa utak Ang dami ko. nagdi-DM. O, yun pala, direct message. Okay. Ayun. So, ganun na message ngayon. Hindi na Same PM. Lang. Same lang yung DM at PM. Bago lang Yes. yung DM. Ginagamit na nila yung DM kasi binabawal na yung PM. Ah, Yes. okay. So, ayan po ang ating kabuuan ng ating talakayan. Kung meron po kaming naging kulang pa, huwag kayong mahiya na magtanong po sa amin sa ating Facebook page, Atobi Nanotechnology. Ayun nga po, so maraming salamat po ulit sa mga ating mga kababayan na patuloy na tumatangkilik sa ating sariling technology. Ayun nga po, huwag natin kakalimutan na ayun nga, pangalagaan ng ating mga kalusugan, lalo na po sa ngayon na panahon na sitwasyon na hinaharap natin sa ngayon. So, Ayan. mas maganda po na magtanim tayo ng sariling mga gulay or prutas or kahit ano pa man na mapagkukunan natin ng ating pagkain at na makakasiguro tayo na ayun, ligtas tayong makakakain ito. At the same time, pwede pa nating pagkakitaan kung may malaki naman yung space natin at marami tayong pwedeng i-grow. Ayan, pwede pa nating extra income lalo na ngayon nahirap tayo ngayon sa ating panahon. Ayun po. Okay, Miss Ana, final message. Yes, itong panahon na to is may dahilan yan eh. Ito yung time na talaga bawat isa sa atin ay tanim. Katulad nitong ating topic ngayon, napakadali, itutusok mo lang, may mga recycle tayo ng mga plastic, imbes na itapon natin, gawin natin, pakinabangan natin. So marami naman tayong resources gamitin natin. Ito yung time na parang hindi lang makatulong sa iba, kundi pati rin sa sarili natin. So parang hindi naman tayo parang mawala na pag-asa kasi may mga resources tayo. At andito yung technology at ang Team Atobi para tumulong po sa inyo. Yun. Okay, so nagpapasalamat po kami sa inyo pong ginawang pagsubaybay. Sa ngalan po ng Team Atobi, kami po ay lubos na umaasa na sa mga susunod pang pagtatampok natin episodes dito sa Farmer's Talk, nandyan po kayo parati. Thank you so much. Yan. Always remember, Team Atobi will continue to educate. Share! And inspire others! Thank you, bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang.
Ang masaklap ng pare ko'y sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Adobe, Adobe Technology, 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 Adobe, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita